Nagdadalamhati ang kaanak ng ilang mga nasawi sa Cebu kasunod ng nangyaring magnitude 6.9 na lindol. Umapila naman ng tulong ang karamihan sa kanila. Si Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas sa sentro ng balita. Halos hindi makausap si Joy at anak ng 74-year-old na ginang na kasamang nailibing sa gumuhong bahagi ito ng Barangay Kaduang sa bayan ng Sogod dahil sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu kagabi. Ayon kay Joy, nag-iisa lang sa kanilang bahay ang kanyang ina nang nangyari ang lindol dahil nagtatrabaho siya sa Danau City. Sa unahan lang ng Barangay Kaduang, isang malaking landslide ang naitala sa Barangay Liki. Natabunan din ng gumuhong lupa ang ilang motorsiklo na yan. Hindi rin nakaligtas sa lakas ng lindol ang 10-wheeler truck na ito na may kargang coco lumber na mula pa sa Dipolog at i-deliver sana sa Bogo City. Maswerte namang nakaligtas ang driver na si RJ at ang dalawa pa niyang kasamahan na nooy nagpapahinga sa gilid ng kalsada dahil ngayong araw pa ang kanilang delivery. Sa parking rami diri ma'am. Nya. Subugay linog. Tikwang yung truck eh. O naman, Sama rin ako. Habang yung complaint, ano kong kataruan? Sabat kay ko. Why kinilas ako na bilin. Papunta sa Northern Cebu, makikita rin ang mga pinsalang iniwan ng lindol, lalong-lalo na sa mga pangunahing kalsada sa Bogo City. Nananawagan naman ng karagdagang tulong ang mga apektadong residente gaya ng inuming tubig at mga ready-to-eat na pagkain. Tabo diri karon sa Bugol, no? Heartbreaking kung natay mga private sector unta kalihuta pagpada diri sa Bugol. Kay atong evacuation center pa. Diri karon we are setting up the joint operation center, no? I'll be manning it. It will be a joint operation by the LGU, by the municipality, by the province and the national agencies. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagtulong sa mga biktima ng lindol. Mula sa Cebu, para sa Integrated State Media, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.